Ayan, magla-live tayo uli. So, wala pang viewer, pero magpapatuloy lang ako. Sa last topic kasi, diniscuss ko yung tatlong types ng tao, tsaka yung subjective reality na mahalaga lang yung sarili mo, self lang, solo journey. So, yun yung diniscuss ko nung una. So, ngayon, ang pag-usapan natin ay kapangyarihan mo. Ito lang talaga yung nag-iisang kapangyarihan mo dito sa realidad na to. Which is self-control. So, kaakibat sa self-control ay freedom of choice. Mamili ka kung anong gusto mo na ma-experience dito sa buhay. So, i-define ko muna yung freedom of choice tapos self-control kasi magkaugnay silang dalawa, di ba? So, pero ang pinaka talagang driving force dito, tingin ko self-control. So, ito yung una. Definition, freedom of choice, free will, ay ang kakayahan ng tao na pumili. Nga pala, kung gusto nyo magtanong dyan, magtanong lang kayo, i-type nyo. Tapos kung kaya ko sasagutin ko. Tsaka yung may mga taos puso dyan, magbigay kayo ng reward kung gusto nyo. Wala naman sa pilitan. So yun nga, freedom of choice, free will ay ang kakayahan ng tao na pumili. Kahit alin sa tama o mali. Ito ang option na ibinibigay sa tao, may kalayaan kang magdesisyon. Freedom of choice, option lang to. Pero sa greater grand scheme talaga, yung option mo is bound pa rin talaga sa limited, which is yung existence. Which is predictable din naman talaga, no? Oo, predictable pa rin talaga yung freedom of choice. Then, self-control. Ito kasi yung kakapangyarihan mo talaga dito yung self-control. Kasi nga, hindi mo naman makokontrol yung external, di ba? Yung mga tao, circumstances. Pero yung sarili mo. Actually, yung sarili mo nga mismo nagdikta lahat sa totoo lang kung bakit yung mga tao nandyan, bakit ka, malamang pumunta ka doon sa lugar na yon, 'di ba? Kaya yung mga tao na yon, so kung self lang talaga iikot lahat. So ito yung sinasabi sa self-control. Pagpigil sa sarili naman ay ang kakayahan mong kontrolin ang sarili mo para piliin ang tama. Lalo na kapag may tukso o emosyon na humihila sa'yo sa mali. So, sa madaling salita, freedom of choice, may kalayaan kang pumili. Self-control, paano mo ginagamit ang kalayaang iyon. Freedom of choice, self-control. So, ito, sa pananaw ng Biblia, magkaiba sila, pero nagtutulungan. Yan nga yung sinasabi ko, yun talagang parang, talaga sila, nagtutulungan talaga sila. Ang self-control ay tinatawag na fruit of the Spirit. Ibig sabihin, ito ay kakayahang na-develop sa tulong ng Diyos. Sino yung Diyos? Kaya nga self. Ibig sabihin, ikaw, di ba? Ikaw nga si God, di ba? Lagi kong sinasabi yan na ikaw si God or yung sinatawag kong self. So, ang power na binigay sa'yo ni God ay self-control. Self lang talaga makukontrol mo, di ba? Yan, sinabi na nga dito sa Bible Although hindi naman ako nagbabasa ng Bible, pero syempre ChatGPT nito. Samantalang ang freedom of choice ay makikita pa sa simula tulad ng kwento ni na Adan at Eva. Binigyan sila ng pagpipilian. Mas malinaw na analogy, parang may sasakyan ka. Freedom of choice, ikaw ang may hawak ng manibela. So makakapili ka kasi ikaw may hawak na manibela, di ba? Pwede kang pumunta kahit saan. Self-control, preno at disiplina mo sa pagmamaneho. Kasi ang self-control, tingin ko mas nangingibabaw to. Kasi kung wala kang self-control, hindi mo malalaman yung choice mo. Kasi nga, parang nagpapatakbo lang sa'yo yung instinct or kung ibang tao, pwede ka masway sa choice mo, di ba? So kung wala kang self-control, pwede kang i-derail. Ibig sabihin, ma-impluwensya ng ibang tao or mauto, ma-manipulate or makontrol. Kaya nga self-control, yan yung kapangyarihan na binigay sa'yo ni God. Ikaw si God, sino ba yung self? Di ba lagi ko sinasabi yan na ikaw si God. Self, lagi kong sinasabi. So yan yung kapangyarihan mo, self-control. So pag may self-control ka,
malaya ka magkakaroon ng freedom of choice, di ba? Kung walang self-control, kahit may freedom, ito na nga, tingnan mo, ChatGPT na rin nagsabi, kung wala kang self-control, kahit may freedom of choice ka, pwede ka mapunta sa maling direksyon. Yan nga yung sinasabi ko. Biro mo, naunahan ko pa yung ChatGPT. Sinabi ko, kasi nga, yan nga yung kapangyarihan sa'yo na binigay ni God, di ba? Self-control, self-mastery. Actually, ikaw nga rin yung master master ng buhay mo. Kasi nga, ikaw nga si self, si God, di ba? Kung gusto mo, pwede nating i-deep dive pa kung paano mo mapapalakas ang self-control sa araw-araw. Hindi na natin to kailangan. So, yung i-discuss na natin to. Kasi nga, di ba yung self-control, yan yung kapangyarihan. Actually, yan lang din talaga yung nag-iisang kapangyarihan na binigay sa'yo ni God. Pero, kapag hindi mo kinilala yung sarili mo, ibig sabihin yung self mo, or tinatawag kong God, hindi mo makokontrol or hindi ka magkakaroon ng choice. Kasi nga, freedom of choice. Kasi nga, pwede ka mauto or ma-impluwensyahan or ma-brainwash. Diba? So, kung wala kang self-control, madali kang mauto. Kasi, kunwari, may sexing babae dyan, nagpa-sexy lang. Ikaw naman, mauuto ka talaga, diba? O kunwari, binigyan ka ng pagkain, hindi mo alam may kailangan yung tao na yun, tapos inutusan ka. Nasan yung freedom of choice mo nun? Nauto ka. Wala ka self-control Kaya nangingibabaw talaga yung self-control. So, kaya ako to sinishare sa inyo kasi self-mastery nga, di ba? Di ba yung buhay tinatawag nating game of life, is solo journey yan. Ibig sabihin, ikaw lang talaga mag-isa. Sure, may mga karelasyon ka dyan, yung mga supporting cast mo sa buhay, mga kaibigan mo, kapamilya mo, katrabaho mo, girlfriend mo, boyfriend mo, etc. Yan yung supporting cast ng buhay mo. Pero, hindi, magkaiba kayo ng katawan. Yun yung punto dun Magkaiba kayo ng katawan. Hindi mo sila makokontrol. Sarili mo lang talaga. Actually, kaya mo rin sila na-meet din talaga dahil sa iyo Kaya nga, di ba, lagi ko sinasabi yan, ikaw ang center of the universe. Sa'yo lang iikot ang mundo, ikaw si God, ikaw ang player ng buhay mo. Kasi sa'yo lang talaga iikot lahat. So, yung mga na-experience mo ngayon, kagagawan mo yan. Dahil yan yung mga habits mo, emosyon mo, past choices mo, tsaka yung mga belief mo, paniniwala mo simula nung bata ka pa. Kaya yan yung nangyari sa'yo ngayon. So, kapag hindi mo sinelf-realize yung sarili mo, ibig sabihin, hindi mo kinilala sarili mo, hindi ka naka-unlock sa script or hindi ka nagkaroon ng yung sinatawag nating self-realization or awakening, limitado yung freedom of choice mo. Kasi mabilis ka ma-impluwensyahan. Tsaka nandun ka sa carnal base. Ibig sabihin ng carnal base is yung bestial nature mo. So, yung sexual urge mo, hindi mo makokontrol yan. Bestial urge yan Yung desire mo sa gluttony, yung pagkain parate. Di ba may mga tao na ganyan? Kain ng kain. Bestial nature yan. Tapos yung bestial nature, yung manlamang, manakit ng kapwa. Tsaka, yung basta yung mga desire sa mga material things. Materialism, bestial nature yan. Yan yung hindi mo ma-overcome yan kapag hindi ka nagising or na self-realize mo yung sarili mo. Wala ka talagang freedom of choice. Kaya yun yung sinasabi ko na kapag hindi mo na-unlock yung script mo, naka-fix yung destiny mo. Ang kumokontrol ng buhay mo, yung bestial nature mo, tsaka yung mga impluensya na hindi mo kontrolado. Kala mo may freedom of choice ka, pero ang pagpili mo is limitado. Actually, hindi ka nga namili, na impluensyahan ka lang, di ba? Kaya nga, tanungin mo yung sarili mo. Ako ba talaga pumili na itong lifestyle ko? Ako ba talaga pumili ng pagkain na gusto ko? Ako rin ba talaga pumili ng emosyon ko na nararamdaman? Pati yung emosyon, ganito ka deep yan, promise. Alam mo ba yung emosyon? Brainwashing lang din yan, tsaka impluensya. Kasi napapanood mo yan sa television Kuwari na heartbroken, naghiwalay, umiyak na umiyak. So, dahil naobserbahan mo siya parati, dahil yun yung nakita mo na totoo, kasi lagi mo nakikita So, yung emosyon na nando, nagagaya mo.
Pero, ang totoo, ang hiwalay is normal lang. Dahil magkaiba kayo ng katawan eh. Hindi mo siya kontrolado, 'di ba? Kunwari naghiwalay kayo ng pamilya at anak mo, girlfriend at boyfriend mo. Okay lang 'yun kasi nga buhay ka pa rin. 'Di ba? Tsaka magkaiba kayo ng katawan. Kasi yung perception kasi ng tao kaya na-heartbroken kasi sila kasi yung self nila sinishare nila sa iba. Ibig sabihin nawawala sila sa sarili nila. Parang ang nangyayari kasi niyan, parang yung ownership, ayun. Parang parang tinatrato mo na object yung tao tas pagmamay-ari mo, tas ayaw mo mag-detach. So ganun yung nangyayari diyan kaya nasasaktan yung tao. So hindi niya makontrol yung sarili niya, impluwensya din yung emosyon, 'di ba? Galing sa mga napapanood niya. Tapos kunwari yung parents nila nagagalit. So yung galit na yun, nakikita mo, naobserbahan mo parati. Ang gagawin mo is gagayahin mo rin siya. Pati yung mga nakikita mo, tsaka kung paano magalit yung parents mo, ganun din yung mararamdaman mo na emosyon. So yan yung sinasabi natin, pagka hindi ka nakaalis sa bestial nature mo, ibig sabihin, magkocontrol sa'yo ay impulses mo, instinct, tsaka yung mga programming na nakuha mo sa lipunan tsaka sa ibang tao. Tsaka sa television, music na napapakinggan mo, na na-store sa subconsciousness mo. Kaya nga sinasabi, 'di ba? Meron kasing dito sa realidad, 'di ba? Pwede mong paniwalaan lahat ng gusto mong paniwalaan. Pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin. Teka, naghahang. Pero hindi lahat makakabuti sa'yo, 'di ba? Yun yung lagi kong sinasabi. Pero hindi mo malalaman yun kung hindi ka magkakaroon ng choice kung hindi mo matutuklasan yung sarili mo. 'Di ba meron lang tayong tinatawag na activities. Yung mga kilos, tsaka iniisip, tsaka yung mga sasabihin mo, papakinggan mo. So merong mga activities na low vibration. Low vibration activities, thoughts, words, tsaka yung mga papakinggan mo. Yan lang yung nag-exist. Low vibration or negative vibration or high vibration activities or thoughts. Ibig sabihin yan is yun lang yung totoo, yung mga ganon low vibration. Malamang syempre kung nasa bestial nature ka, hindi ka pa nagising, hindi mo na-unlock script mo, hindi ka nakapag self-realize, ang mangyayari niyan is namumuhay ka sa low vibration. Ibig sabihin, yan yung tinatawag nilang survival, nasa bestial nature ka. Ano ba yung bestial nature? Fear. Tapos, yung materialism, sexual urge, impulses, maging matakaw, gluttony, ano pa ba? Pagmumura. Yung basta lahat ng mga activities, thoughts, tsaka mga salita mo, mga makakasakit sa sarili mo tsaka ng ibang tao. Yan yung negative, 'di ba? So ibig sabihin, ano siya, destructive siya sa sarili mo tsaka sa ibang tao. Dahil nga, ano ba yung ugali ng beast, 'di ba? 'Di ba yung beast hindi nila kontrolado yung sarili nila, 'di ba? Nagfa-function lang sila sa instinct tsaka impulses. O kasama na yung mga chismis, 'di ba? Bestial nature din 'yan, 'di ba? Tsaka yung ano pa ba? Basta yung mga negative yung nakaka-self-realize. So, ano yung mga positive or na vibration o high frequency na activities? Mahalin mo sarili mo, i-treat mo yung tao ng tama, ibig sabihin, nire-respeto mo yung ibang tao, tsaka lahat ng may buhay. Kung paano mo irespeto at mahalin sarili mo, yun yung ipapa-experience mo sa lahat ng may buhay. Take note, hindi lang sa tao to lahat ng may buhay. Kasama insekto, hayop, kung puno, bato, or kung ano pa man yan. So yun yung high frequency activities tsaka thoughts. Yung iisipin mo lang para sa ikakabuti mo at nang malamang kung ano yung para sa ikakabuti mo, which is positive, happiness, abundance, gratitude, tsaka ano pa ba? Kindness, compassion, humility, humbleness. So, yan yung mga positive frequency. So, malamang kung mahal mo sarili mo, lahat ng traits ng positive,
Yung bestial nature mo, iaangat yan, di ba, from bestial nature. Kasi tao lang may capacity talaga mag-self-realize eh. Ibig sabihin, ma-realize mo na ikaw yung self na tinatawag ko or God na hinahanap mo. So, tao lang ang may capacity niyan. So, iaangat mo yung sarili mo from beast hanggang makuha mo yung 0 point. Yun lang naman purpose nun, kaya mamahalin mo sarili mo eh. Kaya nga sinabi ko sa inyo na kung gusto mong magising sa realidad na to, mag-isolate ka. Kahit siguro panandalian lang. Kasi yung isolation is deprogramming yan. Di ba sabi nila, upgrade mo yung sarili mo. Ang upgrade kasi is pagbabawas. Kala kasi nila, pagdadagdag, di ba? Dagdagan mo yung kaibigan mo, dagdagan mo yung mga ari-arian mo, dagdagan mo yung pera mo. Hindi yan ganon. Ang isolation is deprogramming. Tatanggalin mo mga toxic na mga tao sa paligid mo. Tatanggalin mo yung mga bad habits mo, tsaka mga bestial na activities na ginagawa mo dati, kagaya ng pag-inom, pag-yosi, panonood ng porno, or pagmumura, panglalamang sa kapwa, pang-exploit ng lahat ng may buhay. So yan yung aalisin mo sa sarili mo. Tatanggalin mo yan. Kasi nga mamahalin mo yung formula na sinasabi ko sa inyo is shortcut para ma-self-realize nyo yung sarili nyo. So mag-isolate ka nyan kasi nga magbabawas ka. Tatanggalin mo yung mga toxic na tao, pati yung mga habits mo, tsaka yung mga basura mong ugali, di ba? Yun yung gagawin mo sa sarili mo para iangat mo yung frequency, makaalis ka dun sa ugaling hayop, di ba? Yung negative frequency. So pagka na in alignment na lahat, nasa 0 point, tsaka yung paniniwala mo pala. Kasi yan, lahat ng paniniwala, in every belief, in the middle of the spelling of the belief is a lie, di ba? Belief. Lahat ng belief, sa gitna niyan, kasinungalingan. So, dahil ikaw, lahat dito, burahin mo lahat ng mga paniniwala mo, pati mga religions. Kahit ito, filter mo tong sinasabi ko, di ba? Kung makakatulong to sa'yo, kunin mo lang yung makakatulong. Pero kung hindi, di sarad mo tong video na to, mag-move on ka na. So, yun yung sinasabi ko, di ba? Lahat ng mga paniniwala mo, i-deprogram mo, buburahin mo talaga yan, complete surrender. Para ma-self-realize mo yung sarili mo. Para magkaroon ka ng self-control. Sino yung self na yun? Kasi nga, ang magkocontrol na niyan yung self eh. Ibig sabihin, si God na may magte-take over ng tao mo. Ng katawan mo mismo, pati utak mo. Kasi pure awareness siya, di ba? So, siya yung parang mag-o-override ng brain mo tsaka damdamin mo. Kaya mapapansin mo yan, pag yung mga self-aware na tao, kagaya ko, 'di ba? Self-aware na ako, pero nakakaramdam pa rin din ako ng emosyon. Pero makikita nyo sa mukha ko parang poker face. Ibig sabihin, onti na yung mga worries na iniisip ko. Yung emosyon ko, onti na lang din. Wala na gaano. Pero meron pa rin yan. Depende pa rin talaga kung hindi mo na overcome yung mga anxiety, meron pa rin ako niyan. Kasi fear of unknown yan eh. Kuwari, yung dati challenge ko rin sarili ko yung pag-approach ng mga ibang tao. Kasi nga, may anxiety ako na ganun. So, trinay ko. Kasi kung hindi mo trinay, laging sagot no, di ba? So, yun yung sinasabi ko, di ba? Pag hindi mo na self-realize yung sarili mo, wala kang self-control. Hindi mo makukontrol yung impulses mo na pagbili ng mga gamit. Hindi mo makukontrol yung emosyon mo na minuminuto yan, di ba? May emotion ka. Pag na self-actualize ka, wala ka na ganong emotion na minuminuto. Tsaka yung mga worries mo, wala na gaano yan. Kasi nga, nasa stillness ka na. Parang ano ka na, in harmony ka na with the Tao, di ba? In harmony ka na sa flow. Or tinatawag nating 0 point. Yung emosyon, hindi ikaw yun. Ang totoong ikaw ay yung awareness. Yes, totoo yan. Yung emosyon kasi galing din yan sa programming eh. Mga nakuha mo yan dati. Yung mga reaksyon ng mukha nila, tas umiiyak sila. So ikaw, nagagaya ka na rin, di ba?
Pero ang totoo, kunwari yung heartbreak na sinample ko kanina, naghiwalay kayo ng girlfriend mo or boyfriend mo, dahil nakikita mo yun sa television na umiiyak or ano, nagagaya mo rin siya. Pero kung tutuusin, wala naman talagang break up kasi nga, magkaiba talaga kayo ng katawan, 'di ba? Obvious naman. Magkaiba kayong katawan. Hindi mo nga siya makokontrol, 'di ba? Yung mga tao sa paligid mo. Hindi mo sila makokontrol. Ang makokontrol mo lang talaga ay self. So kaya ako sinishare tong self-control na to kasi self-mastery para makatulong sa buhay mo na wala ka talagang control sa external. Tsaka actually yung external, kontrolado mo rin yan kung kinontrol mo sarili mo. Pero kung hindi ka nakapag self-realize, madali kang mauto. Tsaka kunwari, pumunta ka sa ibang lugar, kunwari, inimbitahan ka ng kaibigan mo na pumunta sa Jollibee. Dahil ikaw, na-program ka na i-please yung ibang tao, so pupunta ka sa Jollibee kahit ayaw mo. So, nasan yung self-control tsaka freedom of choice? So, nawala yung freedom of choice mo kasi kinontrol ka ng ibang tao, di ba? Kasi na-brainwash ka na-i-please yung ibang tao eh. So, yan talaga yung magagawa ng self-realization or awakening kasi pag nagising ka, hindi uncontrollable ka na, promise. Uncontrollable ka na. Kaya nga karamihan sa kanila solo lang mag-isa eh. Kasi 'di ba, may bestial nature yung mga karamihan na tao. So, yung manipulation, makikita mo talaga siya, unang bukas pa lang ng bibig, minsan nga vibe pa lang mararamdaman mo na na, teka, hindi tugma yung sinasabi niya. Oo nga, mabulaklak yung sinasabi niya, pero yung vibe niya, awkward. Yung off, yun yung word off yung vibe niya. Parang hindi mo trip, 'di ba? Kasi nga, yung subconsciousness, may energy din yan eh. Yun yung vibe na tinatawag. Hindi ka makakapagsinungaling sa subconsciousness. Hindi ka makakapagsinungaling talaga dyan. Yung vibe kasi, yung vibe, hindi nakakapagsinungaling yan. Actually, kahit yung tao hindi magsalita, nakaupo lang siya, pero yung vibe mararamdaman mo. Totoo yan, hindi makakapagsinungaling. Kasi subconsciousness yun, energy yan, di ba? So, lahat ng mga paniniwala niya, habits niya, tsaka yung mga deep dark shadow niya, nag-iimit, lumalabas sa vibe niya. So, hindi ka makakapagsinungaling. Ganun ka-deep yan. Control ko na yung emosyon ko. Oo, kasi pag nag-focus ka lang sa sarili mo lang talaga, makokontrol mo rin yung emosyon mo. Teka, sagutin ko muna to. Ang hirap mawala ng trauma lalo na sa mga taong nakakasakit sa atin, pamilya natin, teacher o pati kaklase. Oo, kasi nga, pero yung trauma kasi na yan, pwede mo siyang burahin or baguhin. Kasi ang ginagawa ko dyan, kunwari may mga hindi magandang trauma, wag mo na siya babalikan. Parang gagawin mo na lang siyang aral or burahin mo na talaga siya sa memory mo. Kasi nga, ano lang naman yan memory lang naman yan past, hindi na nag-i-exist sa ngayon yan So, pwede mo siyang baguhin talaga. Pwede mo siyang baguhin yung kung ano yung talagang nangyari sa past. Actually, pwede mo nga i-manipulate Teka, naghahang. Pwede mo nga siya i-manipulate, di ba? Kasi nga yung past memory na lang yan. Pwede mo siyang baguhin talaga. So, yun nga. So, pag inangat mo na yung sarili mo, na-actualize mo na yung self mo, doon ka lang magkakaroon ng self-control. Alam nyo ba yung mga palabas sa YouTube, yung stoicism, tsaka yung self-mastery? Tsaka yung mga Machiavellian, ganyan. Di ba ang focus niyan sa sarili lang talaga? Kasi, kuwari, paano ba ako napunta dito sa lugar na to? Kasi kagagawan ko, di ba? So, ganito ka deep yan, wala kang sisisihin talaga. Pag nalaman mo na lahat ay ikaw, as in full responsibility ka talaga sa self mo. Kasi wala kang sisisihin Kasi, kuwari, napunta ako dito, kagagawan ko to. Kung ano itong damit ko, ano nangyari sa akin, kagagawan ko dahil pumunta ako dyan sa lugar na yan. Or, pinili ko yung mga tao na papapasukin. Pero yun nga, pag nasa bestial nature ka, ibig sabihin, nasa script ka pa, hindi ako lalapit, bahala ka dyan. Di ba? Yung aso, di ba yung mga hayop,
Walang hayop na tumatanggi ng pagkain. Titikman muna nila yan, pero pag ayaw nila, aalis sila, 'di ba? So, ganun nangyayari. So, kung wala kang self-control, wala kang nadidefeat yung freedom of choice. Yan yung sinasabi ko eh. Kaya hindi gagana yung manifestation. Yung manifestation, tsaka yung law of attraction, hindi gagana. Kasi yung subconsciousness mo, polluted. Ibig sabihin, nandyan na yung mga, yung mga puro katoksikan na nasa loob mo. Tatagas at tatagas yan. Paano gagana yung law of attraction tsaka manifestation? Yung subconsciousness mo, punong-puno ng ng basura, 'di ba? Ibig sabihin ng basura is yung kuwari, takot ka masyado. Puro limiting beliefs. Nakastore yun. Kasi nga sa last video ko, tingin ko live 2 ata yun eh. Live 2. O sa live 2 yun. Doon ko diniscuss yung yung subconsciousness. Napaka-deep nun ba? Panoorin nyo yun mamaya. Yung live 2 ko, yung pangalawang live ko. Subconsciousness kasi yung topic ko doon. 95% ng buhay mo. Actually, 90% ng mga kinikilos mo, sasabihin mo, tsaka mga papakinggan mo, tsaka yung mga gagawin mo para sa sarili mo is galing dun sa subconsciousness. So, ibig sabihin, 95% kinontrol na niya yung sarilit buhay mo. Now, kung na-self-realize mo na yung sarili mo is may subconsciousness ka pa rin, kaya nga may shadow work, diba? Ibig sabihin, i-integrate mo, mamahalin mo yung bad side mo or mga negative trait mo. Kasi, dito nga sa realidad, di ba? Pwede mong paniwalaan lahat ng gusto mong paniwalaan, pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin, pero hindi lahat makakabuti sa'yo. So, kaya sinasabi dun sa shadow work or integration, na mamahalin mo yung bad side mo kasi kailangan mo siya para hindi ka ma-exploit ng ibang tao. Yun din yung magpapayaman sa'yo, yung shadow mo. Kasi yung shadow mo, magiging selfish ka niyan. As in, todo focus ka lang sa self mo. Tapos kung walang kinalaman sa goal mo, walang kinalaman yan. Hindi mo bibigyan ng attention yan, tsaka focus, di ba? Yun yung magpapayaman sa'yo, yung shadow mo. Which is sinoppress mo dahil nga na-brainwash ka, di ba? O kung wari, yung ambition mo, shadow yan, yung ambition. Yung gusto mong mag-yumaman, gusto mong maging makapangyarihan, maging powerful, tsaka maging ma-impluensya, shadow yan. So, yan yung pag hindi ka naka-align sa good side at bad side mo, hindi mo minahal yung sarili mo, controllable ka. Madali ka mauto ng tao, sabihan ka lang ng pogi, ang bait-bait mo. Ikaw naman, ginagawa mo yung sinabi nila. Tatandaan mo, lahat ng mga praises and criticism ng tao, galing yan sa kanila, 'di ba? Sarili nila yan, pinoproject sa'yo. Kuwari, inaasar ka dyan or sinabihan ka ng pogi kasi gusto ka nilang utuin, 'di ba? Yun yung version sa utak nila na mapapakinabangan sa'yo. Sinabi kang kuripot or broke kasi gusto ka nilang i-control para hanggang dun ka nila. Gusto ka nilang gawing utosan, di ba? Siyempre kapag broke ka, sinabihan kang broke, kailangan mong pera o bibigyan ng pera, uuto ka naman, di ba? Nauto ka na naman, ang bilis mo mauto. Ganyan yun pag hindi ka pa nakapag self-realize. Hindi rin gagana yung yung manifestation tsaka yung anong tawag dito? Law of attraction. Kasi nga, hindi ka nakawala sa bestial nature mo eh. Tsaka yung mga subconscious programming mo. Anong libro yung binabasa mo? Wala naman akong binabasa kasi nanonood lang ako ng mga YouTube tapos sabay sinishare ko lang yung knowledge na tingin ko, yung self ko yung nag-filter. Kasi yung self mo talaga yung mag-filter kung ano yung totoo Tapos sinishare ko dito, which is ang conclusion ko talaga, sa self lang talaga iikot lahat. Kasi nga, ikaw nga si God, diba? Kung ikaw si God na nagkatawang tao, malamang kung nawala ka, wala na rin to. Teka, naghahanga. Wala na rin to.
ibig sabihin, sa'yo lang din talaga iikot lahat. Alam mo, may epekto yan sa'yo, may reflection yan. Kailangan talaga na pag awaken ka, lahat ng katotohanan dito sa mundo, malalaman mo at maintindihan mo. Understanding. Pag di ka alignment, mahirap ka makasuccess. Ako sobrang lungkot na gawa ng pakikipag-break ng partner. This April 6 lang. So, for 12 years. Medyo mahirap to dahil 12 years, no? Tapos may bago na agad siya na, Pero yun nga, dahil nga shinare ko sa inyo na walang permanente, dahil magkaiba kayo ng katawan, mabilis ka makaka-move on. Kasi nga, matatanggap mo yung course of nature. Kahit na magsama kayo ng matagal, magtatapos ang lahat. Kasi nga, magkaiba kayo ng katawan, tapos walang permanente sa buhay. Kahit yung damit ko, masisira to. Kahit yung katawan ko, tatanda, mawawala sa mundo, mabubura, di ba? So, mabilis ka mapapalaya. Actually, yung mga video ko dito, tsaka mga clip, panuorin nyo lahat. Imposible hindi ka pa magising, di ba? Tama yan. Sa ngayon, gusto kong maging successful, yumaman at maging masaya pa para sa sarili ko. Tama yan. Totoo yan. Yan din ginagawa ko sa totoo lang. Mas maganda talaga mag-pursue para sa sarili. Self-mastery lang talaga. Tsaka pag nalaman mo na to na walang outside sa self, pucha, living your best life na lang talaga. Sagad mo na lang talaga, di ba? Isang beses ka na nga lang mabubuhay, di itodo mo na sa sarili mo. Kung magpapaka-addict ka nga lang, di ba? Magpaka-addict ka na sa sarili mo. Self mo lang tutulong sa'yo kasi yung Diyos at ikaw at ang mundo ay isa. Syempre, kung wala ka, hindi mag-i-exist yung mga gusto mong manyari para sa buhay mo. Self mo lang talaga yung dadamay sa'yo, di ba? Siya lang talaga yung kasama mo hanggang kaduluduluhan. Pero sino yung self na yun? Diba? Yan yung sinasabi ko, si God din. At ikaw din yun. Yun yung paradox dun eh. Diba? Mawalan ka man ng kaibigan, kayamanan, karelasyon, or mga ari-arian, diba? Or pera, mawala man yan sa'yo. Pero yung self mo, siya yung kasama mo hanggang dulo. Now, sino yung self din na yun? Diba? Si God din. So, nasa process ka na kasunod ng kagaanan, good opportunity na. Basta yung mahal mo yung sarili mo, tapos hindi mo dinadown yung sarili mo, lagi lang positive yung iniisip mo para sa sarili mo. Win-win situation din to eh. May pagka-selfish siya sa totoo lang, pero may influence siya sa ibang tao. Kasi yung mga ibang tao na ma-experience ka, kuwari, ganito, sa cashier, binati ka ng good morning or tapos yung vibe mo mismo, makikita nila yung reflection nila sa'yo. Ganon ka-deep yan. Kapag minahal mo nga sarili mo, makikita nila yung reflection nila sa'yo. Tapos bigla silang pwede rin magising, di ba? Tapos yung mga, napansin mo yun, yung mga hayop din, titingin din sa'yo. Kasi nga, yung mga hayop, makikita nila yung puro mong puso. Ibig sabihin, yung pagmamahal mo sa sarili mo. Kaya hindi sila aalis or hindi sila kakahol, yung mga aso. Kasi nararamdaman nila na itatrato mo sila ng tama. Saan ba tayo mapupunta? Yung self kasi tatayo yan kahit mamatay yung katawan mo. Hindi tayo mapupunta. Ito kasing katawan natin is consciousness pa rin naman siya in a matter sense. Pero yung puro na self na sinasabi ko, siya yung nothing. Ibig sabihin nothing na naging everything, na naging lahat na to. So kung mawala man tong katawan, complete dissolution. Ibig sabihin yung memories mo, experiences mo, mga ari-arian mo, katawan mo, mawawala lahat. So babalik siya sa puro, which is nothing. So, saan tayo mapupunta? Wala, nothing. Babalik tayo sa puro, pure awareness or consciousness. Kasi nga, di ba, may air, yung air gas, may particle pa rin yan. Yung nothing, puro, zero, di ba? Sino yung eternity?
Kaya nga lahat pupunta rin sa langit sa totoo lang eh. Kasi nga, yung langit na yun, nothing, zero. 'Di ba? Si God, walang ano si God eh, walang umpisa tsaka walang katapusan. Ano yung nag-iisang ganun? Zero. 'Di ba? Para ka magising, anong gagawin mo sa katawan mo, isipan mo tsaka damdamin mo? Ia-align mo sa zero. 'Di ba? Kung nagme-meditate kayo, mararamdaman nyo yun. Kasi zero yung utak mo. Ibig sabihin, yung worries mo, unti-unti siyang mawawala, magiging zero. Pati yung emosyon mo, mawawala, magiging zero. 0 point energy. Pero si SQS, yung isa ko pang pinapakinggan, may sinasabi siyang nag-iisang one. Yung one kasi is yung sexual orgasm. Yun yung sinabi ni SQS na pinapakinggan ko rin sa YouTube. Pero, yun kasi yung highest pleasure of the beast. Sexual orgasm. Pero, ang kapalit nun, ipe-perpetuate niya yung life. Ibig sabihin, dadami yung mga, yung mga tao na naman na magiging matatrap na naman dito, yung magiging katawan na naman, na subjected sa limitasyon ng katawan, di ba? Actually, ito lang din talaga goal ng buhay, mag-self-actualize lang din. Bukod sa survival ng katawan. Kasi nga, ang nangangailangan ng survival yung katawan mo mismo eh. Hindi naman ikaw eh. Kasi yung ikaw mismo, yung God na sinasabi ko, kahit mamatay katawan, tatayo yan eh. Eternity nga, zero, di ba? So, mawala yung katawan, tuloy-tuloy pa rin si zero, si God. So, ang may kailangan ng survival, life for life, is yung katawan mo. Yung gutom mo nga lang, hindi mo makokontrol yan eh, di ba? Sino ba may control ng gutom mo? Ikaw ba? Katawan mo, di ba? Yung sexual urge mo, yung mga bestial nature mo, actually gutom din, bestial nature din yan eh. There are many answers. Paulit-ulit ka ma-reincarnate hanggang maging perfect. Hindi ako naniniwala dyan kasi nga, complete dissolution yung katawan eh. Yung reincarnate, actually, sinabi kasi ni SQS, pagkaintindi ko dito, YouTuber din yun eh, pagkaintindi ko dito, yung material realm kasi may umpisa at may katapusan. Kasi nga, nag-i-exist. So, hindi na natin alam kung hanggang kailan yun. So, yung reincarnation na yan is katawan lang talaga siya nagre-reincarnate. Hanggang may nagre-reproduce, may katawan na nagsasuffer talaga na ulit-ulit na nabubuhay na mamatay. Birth and death and rebirth. Paulit-ulit lang yan hanggat may nagre-reproduce. Pero, yung zero nga na sinasabi natin na puro, hindi yan natatapos, tuloy-tuloy lang talaga. Ito lang talagang physical limitation or katawan. Kaya nga wala talagang spirit or soul na aalis sa katawan mo pag namatay ka. Kasi individualized body to eh, psychophysical individualized body. So pag namatay to, parang baliwala na rin lahat, 'di ba? Yung consciousness na zero, tuloy-tuloy pa rin, 'di ba? Pero itong tinatawag na individuality, complete dissolution. Ibig sabihin, wala na talaga, hindi na mag-i-exist. Alchemy kasi yan yung alchemy is yan yung pagmamahal mo sa sarili mo. Yung i-accept mo yung good side at bad side mo para mag-self-actualize ka nga. Yun lang naman yung alchemy. Tapos, dun nagagana yung law of attraction tsaka yung manifestation. Kasi nga, magiging God the Creator ka. Alam ko nabanggit ko to sa last video ko eh. Magiging God the Creator ka. Kasi nga, pag na-self-actualize mo na siya, ibig sabihin yung self na sinasabi ko na God is ikaw na siya. So kung ikaw na siya, kung anong isipin mo, anong papakiramdaman mo, nilalaman ng kalooban mo, tsaka mga sinasabi mo parati, na-program sa'yo, yun yung mangyayari. Kasi ikaw na si God the Creator eh. Pero, limitado pa rin yan ah. May nagsasabi kasi na wala daw limit eh. Paano kung gusto mo lumipad, di ba?
Maging realistic tayo dito. Ang walang limit is yung mga paniniwala. Yun yung sinasabi ko, paniniwala. Nililimitahan mo yung sarili mo base sa paniniwala mo. Pero kung naniniwala kayong bound lang sa material na realistic na mangyayari, wala talagang limit. Kuwari gusto mong 200 million, walang limit yan sa totoo lang. Kasi realistic yan. Pero kung lilipad, mag-isip-isip ka. Di ba? Or gusto mo mabuhay ng 300 years. Mag-isip-isip ka, di ba? Kaya yung iba nasobrahan sa delusional, di ba? Na sabi wala daw limit. May limit pa rin dahil ang limitasyon mismo katawan eh. Sa katawan iikot lahat. Diruin mo, sa katawan mo mismo lahat iikot. Actually, dun nga yung mga pinupursue mo base sa katawan. Ba't mo ba gusto magpayaman? Ba't gusto mo may comfort at security? Dahil yung katawan mo laging nasa negatibo. Kaya nga ang purpose lang ng buhay, bukod sa survival, mag-self-realize ka para hindi ka na mag-suffer. Kasi parang na-experience mo na rin yung kamatayan. Kasi pag nasa 0 point ka, less worries, hindi ka na-attach masyado sa emosyon mo, sa iniisip mo, tsaka sa buhay mo. Actually, pag nasugatan ka nga dyan, may pain, pero parang, pain. Pero yung suffering na ina-identify mo sa pain, wala na yun. Kasi nga, hindi ka na nag-identify dun sa akalang mong ikaw. Kasi minsan sinasabi nila, kunwari, nasaktan ka, nakaramdam ka ng pain, mag-identify ka dun. So, inisip mo yung pain na yun, ikaw talaga, di ba? Which is katawan lang din naman talaga. Nakorrupt na kasi itong world ng evil system. Well, ang evil system kasi is, yung katawan mismo ng tao eh. Yun talaga yung evil, yung matter. Sinabi na nila sa Gnosticism yan. Although hindi naman ako religious, pero base sa logic ko, yun talaga yung evil kasi limitado ka. Sino ba namang may utak na gagawa na kailangan mong kumain ng patay, di ba? Patay na hayop, patay na vegetable, patay na prutas, di ba? So mapapaisip, totoo ba ang Bible? Yung iba doon, kasi yung Bible na yan, parang wisdom lang din talaga yan ng ibang mga tao. Tapos, kinompile sa isang libro. Ibig sabihin, compilation siya ng mga enlightened na tao. Ibig sabihin, mga naka-self-actualize na tao. Tapos, yung mga experiences nila, shinare nila doon. Kagaya nung drinap ko na video, Your Wish is My Command, yung kay Moses. Kasi totoo yun, kung ikaw si God the Creator, kung ano yung iisipin mo, tsaka yung sasabihin mo, tsaka take note pinaniniwalaan mo, yun yung mabigat yung pinaniniwalaan mo eh. Kasi kung ano yung pinaniniwalaan mo, dun iikot lahat. Yun yung mangyayari. Pero may limitasyon pa rin kasi nga sa katawan mo, di ba? Kagaya ng pinaniwalaan mo na umakyat, lumipad. May pakpak ka ba? Wala ka namang pakpak. Di ba? So hindi rin gagana. Vampirism. Tama, yan yun. Yung vampirism, yung mga tao kumakain ng Pero hindi mo naman pwedeng isuppress. Sure, maa-alchemize mo yung katawan mo. Kuwari, may mga subconscious programming pa rin kasi ako na kunwari, hindi kaya ng katawan ko yung pure na vegan or pure na vegetarian. Kasi yan yung pinaniwalaan ko, yan yung magiging limitasyon. So pagka trinay ko mag-vegetarian or veganism, i-reject siya ng katawan ko kasi nga, yun yung pinaniwalaan mo eh. Sa totoo, ganyan ka-deep yung programming na sa subconscious. Kasi kung ano yung pinogram sa'yo, yung nakagawian mo, mahirap. Kaya nga gumagana yung mga vegetarian tsaka mga veganism sa mga since bata pa lang. Pero kung medyo adult ka na, mahirap makapag-adapt eh. Pero yun yung ideal talaga para makapataas ng frequency. Kasi in alignment ka sa high energy kasi nga hindi ka kumakain ng animal meat which is death.
So, kapag hindi ka kumakain ng animal meat, ako kumakain ako eh. Kasi nga, yung programming ko nung since bata pa ako, o yung placebo effect, totoo rin yan. Kasi nga, sa subconscious yan, di ba? Kung ano yung pinaniwalaan mo, yan, di ba? Kung ano yung pinaniwalaan mo, mangyayari. Minsan nga, merong mga gamot dyan na asukal lang talaga para i-expel mo lahat. Tapos, yung microbiome, iaangat. Hindi ako uminom ng mga Imodium or kung ano-ano. Paniniwala rin talaga siya eh, sa totoo lang eh. Kahit anong manifest mo kung hindi ka alignment, wala ka rin iyang kwenta. Yan yung sinasabi ko. Na kasi polluted yung ano mo eh, yung tinatawag ni SQS na chi, di ba? Ibig sabihin, yung chi channels mo, polluted. Hindi ka naiiba sa hayop, hindi mo kayang kontrolin sarili mo. Ganyan yung mangyayari. So, yung manifestation, tsaka gusto mo nga yumaman, pero yung subconsciousness mo, polluted, puro limiting beliefs, tsaka yung mga programming mo dati, hindi gagana. Kasi hindi ka makakapagsinungaling sa subconsciousness. Yan din yung nag-i-emit ng vibe mo. Pansinin mo yung mga insecure na tao, nag-shake, tapos sabay, pag nagsasalita, hindi kagaya nito, tuloy-tuloy na in the flow. Pag nagsalita, blah, blah, blah. Parang ganun sila magsalita, di ba? Yung parang may insecurity, vibe talaga yun. Pati yung pagkilos, nanginginig, tapos sabay unsure, ganun yung mangyayari. So kahit anong affirmation mo dyan, although naniniwala ako sa affirmation kasi isang paraan din yun para ma-deprogram yung subconsciousness mo, lahat na magaganda lang, para sa sarili, sasabihin mo. Siyempre, pag napakinggan mo ng paulit-ulit yun, binobomba mo yung utak mo ng mga positive affirmation, may pagbabago siya kahit papano. Pero ganun pa nga rin, ang i-goal nyo talaga, self-realization para magkaroon ka ng self-control. Kasi the fact na nanonood kayo nito, nandun na kayo sa path na yun, di ba? Kasi yung mga bestial nature na tao, di nila mahagip tong video ko kasi nga when the student is ready, the master will come, di ba? So hindi nila mahahagip tong video ko kasi nga nandun yung mindset nila eh. Tingnan mo, maraming nagjo-join dyan tas aalis din. Kasi yun nga yun eh. Kasi nga, hindi nila magigets to. Puro gibberish lang tong subjective na truth. May mga tao kasi, majority ng mga tao naniwala sa morality. Yung good and evil. Wala naman yan. Meron lang low vibration tsaka high vibration thoughts, actions, at words. Wala talagang good and evil. Nasa loob mo talaga yan. Tsaka, kailangan mo yung dalawa na yan para makasurvive ka. Kasi kung naglilin ka sa extreme good, madali ka mauto. Naglin ka naman sa extreme bad, ang mangyayari niya, magsa-self-destruct ka. So, kailangan balance. So, kung balance yan, nasa yung good at bad, tanggap mo lahat yan sa'yo, hindi ka mauuto. Tsaka may full control ka sa sarili mo. Kunwari, kung kailangan mong kumitil ng buhay, gagawin mo. Kasi nga, wala masama doon hindi masama yun. Although negative activity yun, may iwasan mo naman yan eh. Pero pag napitpit ka, self-preservation, walang masama doon. Pera na lang yan kung binigyan mo yung sarili mo ng, anong tawag dito, limit, di ba? How to know if a person is spiritual? Actually, hindi mo naman kailangan alamin eh. Kasi yan yung pagkakamali ng mga nagising na tao na naghahanap pa sila ng outside sa self. Dati ganyan din ako, yung unang kakagising ko lang parang 9 years ago or 10 years ago. Naghahanap din ako ng mga ganyan na tao na kagaya mo. Pero projection mo lang din pala talaga siya. Hindi mo na kailangan malaman yung mga tao kung awake sila or hindi. Kasi nga, supporting cast lang nga sila sa buhay mo eh. Dahil ikaw talaga yung player ng buhay mo. Medyo mahirap siya matanggap sa ngayon. Kasi nga, parang kailangan mo pa ng maraming pagkakamali or maraming setbacks or rejections or kung ano-ano pa
para ka magising na, wala naman talagang outside sa self. Self-interest lang ng bawat tao yung nangingibabaw. Elites and or Illuminati, hindi mo na rin focus yan kasi negative frequency pa rin yan. Outside pa rin yan sa self which is ano pa rin talaga siya, hindi mo siya control. Tsaka any belief ng mga tao is a lie. Subjective kasi, di ba? Yan yung reality, sa'yo lang talaga iikot. Parang yung villain, tsaka yung superhero, actually nasa sa'yo yun eh. Ikaw rin yung superhero ng buhay mo, ikaw rin yung villain ng buhay mo. You versus you. Now, pwede mong gamitin yung superhero kung kinakailangan, pwede mong gamitin yung villain side mo kung kinakailangan. Hindi ka kailangan mag-stick sa iisang side kasi both sides are the same. Duality nga eh. Ang maganda lang talaga, balance eh. Marami na nagsabi niyan. Si Bruce Lee, di ba? Be like water. Tapos yung mga ibang mga tao dyan. Kung nagtatanong ka sa sarili mo kung ano purpose mo sa buhay, yun. Alam ko na yung sinasabi mo kung malalaman mo kung self-aware ka. Oo, isa na yan, one step na yan kasi magsisik ka ng ng mga impormasyon kagaya nito. Kaya nga nandito kayo, 'di ba? Dahil nakaka-relate kayo sa mga sinasabi ko. Kasi kung hindi, magi-skip na kayo, alis na kayo sa video at papatuloy na lang yung buhay nyo, 'di ba? Paulit-ulit na lang. Ganun talaga 'di ba? Wala naman talagang outside sa self. Kaya ako sinishare tong ganito na yung freedom of choice tsaka self-control kasi yan yung pinagkaloob sa'yo ng God. Ibig sabihin yung self mo, yan yung pinagkaloob sa'yo, yung self-control or mastery. Which is totoo rin naman. Ikaw may kagagawan kung bakit ka nandito. Ikaw, di ba pinanganak ka? Sino yung nagpanganak na yun, di ba? Sino yung tool? Malamang yung greater mind na tinatawag nating God din. Purpose ng tao, walang purpose ang tao. Nandito lang tayo para mag-experience at mag-survive. Sa biological aspect, biological function, survival lang talaga yung purpose ng buhay. Pero, in between nung survival, nasa sayo na yan. Ikaw magbibigay ng meaning. Now, yan yung God side na napakagaling kasi ikaw na magbibigay ng meaning eh. Kung God the creator ka, ang assurance lang kasi birth and death, 'di ba? Hindi mo naman pinili na mabuhay ka, so assurance 'yun. So yung death, kamatayan, assurance din 'yun. Now yung gagawin mo in between, ikaw na bahala nun, ikaw na magbigay ng meaning. Pero sa grand scheme talaga, wala talaga meaning. Kasi nga, babalik sa lahat eh. Babalik lahat sa zero eh. So the zero, eternity defeats it all. Kaya nga sinasabi nila illusion eh. Kaya illusion yung buhay kasi nga life is an illusion kasi nga may katapusan. So yung term na permanence para hindi siya maging illusion is dinefeat na nung kamatayan. So wala na rin talaga, 'di ba? Illusion din talaga tong lahat-lahat na nangyayari. Kaya hindi ka dapat maging ma-attach dito kasi nga illusion nga lang din talaga to. Ang totoo lang is yung self na i-realize mo na ikaw din siya. So hindi totoo yung spirit. Hindi rin ang spirit na sinasabi ng tao, which is hindi nila alam karamihan, is wisdom. Hindi totoo yung spirit. Ang totoo yung wisdom na makakapagpalaya sa'yo. Maraming illusion, itong life, maraming kumakapit sa life eh. Kasi gusto nila ng continuity of false self. Wala naman talagang self. Hindi ikaw yung katawan, hindi ikaw yung pangalan mo, hindi ikaw yung status mo, hindi ikaw yung ari-arian mo or achievement mo. Nasaan yung permanence? Kasi kung self ang pag-uusapan, nasaan yung permanence? Tsaka yung yung sinasabi nating ownership. Complete the verification to continue. Okay. Sige, yun na to.
Natatapos na yung video. Will end in 4 minutes. So yun nga yung sinasabi nila, 'di ba? Ba't ayaw? Tama to, sinasabotahe. Ganito yan eh, pag mag-share ka ng mga ganito, yung mga deep, may mga ganitong pangyayari. Teka.